Nagpunta kami sa Missionaries of Charity sa may Tayuman, Tondo. And yung community service namin na yun, sobrang rare na experience at nakakatuwa dahil marami akong narealize sa pagpunta ko doon. Sa mga matatandang nakilala ko doon, katulad nila Nanay Yoli, Rebecca at Emma, sila yung nagpa-realize sa akin na kahit matatanda na sila, kahit malungkot at iniwan na sila ng mga mahal nila sa buhay doon dahil hindi na sila kayang alagaan, hindi pa rin sila sumusuko sa buhay nila. Pinipilit nila na maging matatag at masaya kahit malungkot doon. At gumagawa na lamang sila ng kanya-kanyang paraan upang maibsan yung lungkot na nararamdaman nila. Katulad ng pagkausap sa iba pang kasama nilang matatanda doon, kinakaibigan nila. Higit sa lahat, yung pagpunta ko doon, na-realize ko na ang hirap maging isang matanda at tumanda nang walang nag-aalaga sa'yo. Kasi bukod sa ang hirap, nahihirapan ka, hindi ka makakilos ng maagap, hirap ka, walang tutulong sa'yo. Na-realize ko din na kahit na iniwan na tayo ng mga mahalagang tao sa buhay natin, hindi tayo dapat sumuko kasi tuloy pa rin ang buhay natin. Sa pagpunta ko doon, naalala ko yung commandment na honor your mother and your father. Dahil yung commandment na yon sinasabi na pahalagahan natin ang mga magulang natin, irespeto, mahalin sila. At tulad ng mga matatanda doon, kailangan respetuhin din natin sila. Higit sa lahat, yung mga matatanda doon, sila yung representasyon ng kung ano yung magiging buhay ng mga magulang natin kapag hindi natin sila inalagaan. Kaya para sa akin, narealize ko na mas kailangan kong matutunan na mahalin, respetuhin, at pahalagahan ang mga magulang ko dahil higit sa lahat sila ang nagbigay ng buhay sa akin at kailangan maibalik ko sa kanila kung ano ang binigay nila. Sana hindi lang sa aming mga letranista o sa ibang mga tao man o estudyante, sa mga pagkakataon na may ganito sa school natin, requirement man o hindi, community service, sana magbigay tayo ng onting oras man lang na makapunta sa Missionaries of Charity o kaya sa kung ano mang iba pang charity para makatulong tayo sa mga matatanda o sa mga bata na iniwan na ng mga mahal nila sa buhay. Ako po si Justin Mangahas. Gusto ko lamang pong talakayin yung pangyayari nung nagpunta ako sa Home for the Aged nung nakaraang Biyernes. Gusto ko lang po sabihin na marami akong natutunan nung nagpunta ako sa Tayuman. Hindi ko akalain na ganun kalaki yung magiging epekto sa akin. Yung mga pagdalo ko na yun, yung visit na yun, yung community service na yun sa buhay ko. Hindi ko alam na ganun pala talaga kalagayan, ganun kahirap maging matanda. Lalo na kapag walang nag-aalaga sa iyong kamag-anak o nagmamahal sa iyo. Masakit kasi iiwanan ka nila sa isang lugar na hindi mo alam kung saan. Sa kung saan wala kang kaibigan. May kaibigan pero hindi mo sila ganun kakilala. Or walang taong nagmamahal sa iyo na kamag-anak mo. Masakit dahil ganun pala talaga. Naaalala ko yung lola ko na may sakit nung nagpunta ako dun sa Home for the Aged sa Tayuman. Hindi ko akalain na ganun yung nararanasan niya ngayon. Akala niya walang nagmamahal sa kanya. Akala niya nag-iisa siya. Ganun kasi yung kalagayan ng aking lola. Naisip ko na habang tumatanda ako, tumatanda rin yung magulang ko. Na nahihirapan din sila na maaari ganun din mangyayari sa kanila. Kaya time is good. Mahalin mo yung magulang mo.
mahalin mo sila. Mahalin mo sila. Huwag mo sana silang hayaan mag-isa. Lagi mo silang sasamahan. Sa mga nagtataang panahon, parang naisip ko na kailangan kong papalapit lalo ng loob sa kanila. Kailangan ko silang mahalin na sobra, magbigay ng sobra pang atensyon. Bigyan sila ng mga bagay na ano yung nararapat. At masyado akong nalungkot sa mga bagay na nakita ko. At sana maging lesson din to sa iba. Gusto ko rin matutunan ng iba ko ano yung natutunan ko sa bagay na yun. Salamat. Nay, ayun yung biscuit nyo, Nay. Ano mo? Ito. Ano gusto mo nakakawag ko? Tukso yun, wala nakasagot. Meron na po, Nay. Nasagutan na po. Meron po kami kasamahan po, mag-perform po, magsasayaw po siya para po sa atin. Sana po magustuhan po ninyo. Yung reaction ko po dun sa in-interview ko kay Miss Karen, siya po ay 53 years old na po. At nung kinausap ko po siya, ay napakabait niya po. Parang ang hirap po ng sitwasyon niya kasi bulag siya, tapos wala na nag-aalaga sa kanya. Even though kasama niya yung mama niya dun sa Hornet, nakakawa po siya. Kaya nung tinanong ko po siya kung anong gusto niya, ano makakapagpasaya po sa kanya, ay simpleng mga pagkain lang po. Kaya tinanong ko kung ano lahat ng gusto niya at binili ko po lahat yun. At nakita ko po sa kanya kung gaano siya kasaya. Parang yung pagbibigay ko sa kanya ay parang Pasko na sa sobrang saya niya. Makaramdaman mo yung tuwa, lungkot niya, na parang ang bigat pa din ng pakiramdam niya, parang may kulang pa din. Pero kahit papano, napunuan ko po yun dahil sa mga konting bigay ko sa kanya. At very thankful po ako dahil madami ako natutunan sa kanya. Sinabihan niya ako na mag-aaral ako mabuti para pagdating ng panahon, hindi ako mapupunta doon, may mag-aalaga sa akin. Tapos, ayun, sobrang thankful at sobrang saya ko po dahil sa konting lesson na binigay niya, madami na ako natutunan. Yun lang po. Thank you. Marami akong nakausap na matanda, pero may isang tumatak sa akin na isang matanda na sinanay na parang may galit siya sa mundo. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin ni Sister Emily na yung karamihan doon sa mga matatanda ay inabandona ng mga anak. Yung iba napupulot sila sa mga kalsada. So nakakalungkot lang na parang sabi nga ni Sister Emily na yung mga magulang natin na nagluwal sa atin at nagpalaki, tapos hindi natin ibabalik sa kanila yung pagmamahal na ibinigay nila sa atin. Hayaan na lang natin sila. Kaya ang natutunan ko sa pinuntahan namin ay dapat ibalik mo yung kung ano ibinigay sa'yo ng magulang mo. Kasi hindi ka naman mapupunta sa mundo kung hindi dahil sa kanila. At sabi nga sa fourth commandment na dapat i-honor natin yung mga magulang natin. Kasi sila yung mas may authority, na sila yung nagturo sa atin kung paano tayo mabuhay o nakalumaki. Ang conclusion ko na dapat kung saan man tayo mapunta, yung mga taong na kailangan natin tulungan. Pero yung sinasabi sa Emily na
nasa isa kalsada sila, kailangan natin silang tulungan kasi hindi natin alam yung bawat istorya ng kanilang mga buhay. Thank you. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung naging experience namin sa pagbisita sa Missionaries of Charity sa Tayuman Street, Tondo, Manila. Unang-una, natuwa ako dahil winelcome kami ng mga matatanda doon na may ngiti at tuwa sa kanilang mga mukha. Parang nakakapanibago lalo na sa aming mga estudyante ang ganoong eksena na kung saan kahit kakaunting pagkain lang ang dala namin at kami mga sarili ay tuwan-tuwa na sila. Tila ba kailangan lang nila ng kausap para sila na ay matuwa. Naalala ko yung turo ng aming profesor sa Theology 5 na about sa virtues and vices. Virtues o yung nakasanayan ng tamang gawain at vices o yung nakasanayan ng maling gawain. Virtues kasi parang pinapakita sa community service na ito na kailangan naming sanayin yung aming mga sarili na tumulong sa kapwa. Dahil doon mo makikita yung tunay na kasiyahan. Vices naman kasi may nakausap akong ilan doon sa mga matatanda na kaya sila nandun ay iniwan na rin sila at dahil sa mga masasama nilang bisyo tulad ng panginginom at paninigarilyo. Meron pang turo yung aming profesor sa Theology 5 na about sa fourth commandment o yung honor your father and your mother. Ang sakit isipin dahil yung pang-apat ng utos ng Diyos ay hindi na nasunod. Karamihan ng matatanda doon, kaya sila nandoon ay dahil iniwan na sila ng kanilang mga anak. Parang sila na rin yung nagkusa na pumunta doon dahil wala na rin tutulong sa kanila. Naniniwala ako na hindi awa ang kailangan nila kundi tulong. Kasi walang mangyayari sa awa kung hindi kikilos yung iba. Naiisip ko rin na dapat ay may batas na nagpapahalaga sa mga matatanda. Dahil ang isang magandang batas ay nagpapahalaga sa karamihan, hindi sa pang isang tao lang. Ang masasabi ko sa Missionaries of Charity, napakaganda ng kanilang ginagawa dahil taos-puso nilang pinapapasok yung mga taong hindi na talaga kayang mabuhay sa sarili nila. Nakausap ko rin yung isang madre doon na hindi taga dito kundi taga ibang bansa na tumatanggap lamang sila ng poorest of the poor at hindi nila tinatanggap yung may kakayanan pa. Yun lamang po ang aking masasabi at maraming salamat sa pagkakataon na binigay nyo sa amin na mag-community service sa Missionaries of Charity dahil ito'y nakakapanibago sa aming sarili.